Noon pa man pala, wala na akong hiya. Ayan. Sister Ami, good morning po. Ayan. Brother Marcelo Peralta Kapitle, maraming salamat po sa iyong pagdalaw at sa iyong pagpapakape. Nako, nandito yung dalawa nagpapakape sa akin, no? Sister Ami Bumanlag at saka si Brother Marcelo Peralta Kapitle. Nagpapakape yan palagi. Yan. So noon pa man pala, bata pa ako, wala na akong hiya. Ano? Walang hiya saan? Sabi ng verse 15, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ano yung una nating pinupuntusan? Ipangaral ang mabuting balita. Bakit? Kasi inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na sila'y humayo. At sa utos na iyon, na kanilang paghayo, ay wala silang daladalang sariling mga salita, mga pananalita o pahayag. Ulitin po natin, ang pag-utos ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad para sila ay humayo, wala silang daladalang sariling salita, pahayag na sa kanila nang galing, kundi ang lahat ng kanilang sasabihin at ipapahayag, ipapangaral ay tumutungkol lamang kanino? Sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat ang isa pang tawag kay Jesus ay mabuting balita. Siya yung gospel eh. Siya yung mabuting balita. Kaya sa kanilang paghayo, sa kanilang pagmimisyon, ang kanilang taglay at daladala ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At ipapangaral nila ang ebanghelyo patungkol kay Hesukristo. Kaya nga sa kanilang pangangaral, sabi nga ay napakinggan ko sa isang obispo, mission impossible daw ito eh. Binanggit pa nga niya yung sinabi ng Pope eh. Ano ba ang sabi ng Pope? Ang pinakadakilang regalo na pwede nating maipaglingkod sa Diyos ay ang maipangaral ang mabuting balita. Ito daw yung isang malaking paglilingkod na pwede nating magawa sa Diyos eh. Ang alin? Ang ipangaral, i-preach, ipahayag ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit naman? Sapagkat itong mundo na atin pong ginagalawan ay nangangailangan ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Nangangailangan ng pagliligtas, nangangailangan tumanggap ng mabuting balita, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga yung kanilang paghayo, yung kanilang pangangaral, ang kanilang tataglayin lamang na kanilang ipapahayag ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi yung kanilang sarili, ang kanilang daladala. Kaya tayo man na mga naglilingkod ngayon sa ating Panginoon, wala tayong sariling dalang mga pahayag na mga sariling salitang sasabihin, kundi ang ating ipapahayag ay walang iba kundi tumutungkol sa ating Panginoong Hesus. Diba sa mundong ating ginagalawan, minsan mas pumapatok, nagte-trending yung mga usapin at pinag-uusapan tungkol sa isang tao, tungkol sa isang kasikatan ng tao, tungkol sa kanyang tagumpay. Pero kapag ang ibabalita at ikikwento natin ay ang tungkol kay Jesus, parang boring, di ba? Kaya nga ako po'y bago-bago pa eh. Pinaraktis ko din na pagkagaling sa malaking gawain eh. Nagko-commute lang ako nung araw eh. Minsan may mga kasamahan kami. Noon may mga dala-dala akong Bible, bit-bit ko lang yan eh. Kapag kami nakasakay sa jeep, bumubukas talaga ako ng Biblia eh. Tapos nagbibigay ako ng mga pahayag. Nagpipreach lang ako. Ang madalas kong basahin noon, ako'y bago pa eh. Hindi pa ako nagpipreach eh. Kumbaga, attender pa lang ako noon eh. Sa jeep, bumubukas ako ng Biblia. Tapos ako'y nagbabasa. Pagkatapos kong magbasa, nagbibigay ako ng insight. Minsan naman, ako'y nagtitrain pa kapag ako'y maagang dumarating sa mga gawain, sa mga simbahan, sa mga chapel. Minsan nagtatambay ako sa tindahan. At bumibili ako ng snack, ng soft drinks.
At habang ako'y bumibili ng snack at nag-i-snack doon sa tindahan, nagbubukas ako ng Biblia. Nagbabasa ako ng malakas na naririnig ng may-ari ng tindahan ng mga taong nasa paligid. Tapos nagbibigay ako ng maikling insight. Tapos magtatanong sa akin yung may-ari ng tindahan, Brad, pastor po ba kayo? Protestante po ba kayo? Born again po ba kayo? Anong relihiyon ninyo? Kasi ako'y nagbabasa at nagbibigay ng insight, ng pahayag kahit maiksi man lamang. So ang sasabihin ko naman ay hindi po, ako po ay Katoliko, ako po ay layman, ako po ay lay preacher. Yun ang sabi ko. Kita ninyo, kahit sa aking simpleng pagpapahayag, may nagkaka-interest, nagtatanong. At sa akin pong pag-share ng ganon at pagsagot sa kanyang tanong, doon na nabubuksan, nakakaroon na kami ng konversasyon. Pagpapahayag, minsan nakakahiya para sa marami na ang ikwento, ang ipahayag, ang i-share ay tungkol sa salita ng Diyos. Kaya maliit pa lamang ako, bata pa lamang ako noon, di ako nahihiya eh. Nung ako nga elementary, napasama ako sa mga ka-classmate ko na mga born again eh. Minsan sa gitna ng kalsada, nagpi-prayer kami, nagbabinding kami. Sumasama ako sa mga bahay-bahay. Elementary pa lang ako noon. Hindi ko alam, nagagamitin pala ako ng Panginoon hanggang sa panahong ito para magbahagi ng salita ng Diyos. So, noon pa man pala, wala na akong hiya. Ayan. Sister Ami, good morning po. Ayan. Brother Marcelo Peralta Kapitle, maraming salamat po sa iyong pagdalaw at sa iyong pagpapakape. Nako, nandito yung dalawa nagpapakape sa akin. No? Sister Ami Bumanlag at saka si Brother Marcelo Peralta Kapitle. Nagpapakape yan palagi. Yan. So noon pa man pala, bata pa ako, wala na akong hiya. Walang hiya saan? Mag-share ng Word of God. Magpahayag. Kaya nga sa aking pagpapahayag, may mga naku-curious eh, nagtatanong eh. Kahit noon, kapag may mga biyaheng probinsya, tumatayo ako sa bus, may dala-dala akong Biblia eh. Napapagkamalan pa nga akong Pentecostal eh, napapagkamalan akong born again, napapagkamalan akong Protestante. Pero pag may nagtatanong, sinasabi ko naman, Katoliko po ako. At hindi po ako nanghihingi ng love offering. Ako lang ay nagbabasa at nagbibigay ng insight. Ganyan ako nung araw eh. Pero hindi ko pa naranasan mag-preach sa kalsada. Basta sa tindahan, sa jeep, sa bus, ganun lang naman. So hindi ako nahihiya. Wala na pala akong hiya nung bata pa ako. Sa panahon natin ngayon, parang boring at nakakahiya na i-share. Yung tinanggap natin sa ating buhay, sino ba siya? E di ang mabuting balita, ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ang utos sa kanyang mga alagad? Ano ang instruction niya sa kanyang mga alagad? Ipangaral ang mabuting balita saan? Sa buong mundo. Tika muna. Andito tayo sa Pilipinas, huwag mo munang hangarin na makarating sa malayo. Ang buong mundo ay nagsisimula sa ating kapaligiran, sa ating community, sa ating bayan, sa ating bansa. Gusto natin mangaral na agad sa ibang bansa. Dapat dito muna sa ating kapaligiran. Mamaya, hindi ka pa nga nakakapangaral dito, gusto mo lumabas na agad, di ba? So, ito yung una, ipangaral ang mabuting balita na ang tinutukoy na mabuting balita ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ang layunin? Upang ang tao ay sumampalataya. Kanino? Kay Jesus. Paano ba sasampalataya ang isang tao? Sabi ng Romans chapter 10 verse 14, bihira po akong bumasa ng mga reference or Bible verse. Pero babasahin ko po ito, napakahalaga naman kasi. Romans 10:14 hanggang 15, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Totoo naman, di ba? Verse 15, at paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Sabi po ng amin pong obispo na tagapagturo sa amin. Sabi kasi ng verse 15, at paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Noong daw tayo'y bininyagan bilang mga Katoliko at nakumpilan, tumanggap na tayo ng kapangyarihan, ng authority para
makapangaral, makapag-share ng salita ng Diyos, makapagdala ng ebanghelyo sa iba, para ang mga taong ito ay magkaroon ng pagsampalataya, pagkilala at pagtanggap kay Jesus. Ito yung layunin kung bakit ang mga alagad ay isinugo ni Jesus at inutusang humayo. At sa kanilang paghayo, ang kanilang ipapahayag ay ang mabuting balita na tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo.